po tayo, nagbabalik tayo. Bago tayo magsimula, ah, sana puntahan nyo yung channel natin sa YouTube, Ayat TV Official. Pag nakita nyo po ang Ayat TV Official, mag-subscribe po kayo, pindutin yung bell, pindutin yung all, tapos huwag kalimutan mag share. Diyan lang po sa baba, bago po natin pag-usapan yung tatalakayin natin ngayon. Babalik tayo uli sa bigas. Grabe, hindi po tayo titigil sa pagtatanggol itong mga klaseng mga taong to na walang naidudulot sa bansa, kundi puro lang paninira, puro negative. Ito po ang kanilang hangarin. Gagawa ka ng mabuti, sisiraan kanila. Nanghihingi sila, pag binigyan mo, gusto, apaw-apaw pa. Wala silang kakuntintuhan, mga kababayan. Grabe, gagawa talaga sila ng katarantaduhan. Gagawa talaga sila ng kalukuhan para masira lang ang ating Pangulo. Yan. Nangyari na po, natupad na po ang pangarap ng ating Pangulo na ibaba sa 20 piso kilo ang bigas. Pero ano nangyari? May isang vlogger po ang naglabas ng 20 pesos. Sinulat-sulatan niya yung kanyang signboard o kung ano man yun. Ilagyan ng 20 pesos. Tapos, saan galing yung bigas na kanyang kinuha na pagkapangit-pangit. Tapos, blinag ng luko. Ayun. NBI ang katapat niya ngayon. Layo na kalukuhan itong mga didis. Grabe talaga. Ibinigay mo na sa kanila yung gusto nila. Pero hindi pa sapat. Gagawa ng katarantaduhan. Grabe. Manang-mana talaga sa kanilang idolo, sa kanilang puon. Wala nang ginawa kundi manira sa ating gobyerno. Wala nang ginawa kundi batikos sa ating gobyerno. Kahit na maganda, maayos ang ginagawa ng ating Pangulo, sa tingin nila mali, pangit. Anong klaseng mga tao ito? Grabe. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit itong mga alipuris nitong ating Vice Presidente ay manang-mana talaga sa kanya. Kami ng mga Pilipino, kami ng mga taong bayan, isa na ako sa kasama doon na nagpapasahod sa kanila. Pero walang ginawa kundi kumontra sa ating gobyerno. Siya ang Vice President natin. Pero anong ginawa niya? Sumasahod siya sa kaba ng bayan. Pero binabatikos niya ang gobyerno. Anong klaseng taong ito? Ito ba'y Pilipino? Tanong lang. Sa tingin ko, ito'y opinion ko lang. Hindi ito ugaling Pilipino. Ang mga itong klaseng ugali. Grabe. Nakikita na kung anong magandang ginagawa ng ating pamahalaan. Pero sa tingin nila, mali. Ibang klaseng mga tao ito. Kanina, may nakadiskusyon ako. Ilan sa mga kasamahan ko. Puro DDS. Nag-iisa lang akong Marcos. Grabe. Hinayaan ko lang sila magsalita. Grabe. Kaysa daw tinapat lang hanggang lang daw to, hanggang butuhan, hanggang eleksyon lang daw. Ngayon sinagot ko siya, o sige, ganito na lang, total ikaw DDS, ikaw maka Duterte, ako maka Marcos. Kung hindi yan umabot hanggang 2028 yung 20 pesos na bigas, babaliktad ako.
babaliktad ako. Magdo-Duterte ako. Pero kung yan umabot hanggang 2028, bumaliktad ka rin. Mag-Marcos ka. Hindi sumagot. Hindi siya kung sumagot mga kababayan. Hindi niya tinanggap yung challenge ko. Ayun. Tapos, yung isa, babae yun, babae. Yung isa, panay daldal. Puro daw mga loko-loko yung mga ano natin ngayon. Mga gobyerno. Wala daw tama. Lahat lang daw ay puro kalukuhan yung mga ganyan, mga puro pag-artista. Hindi na raw siya boboto. Ngayon, sinagot ko. Kaya sabi ko, walang nangyayari sa bansa natin. Dahil sa mga katulad nyo, mga iba ang pag-iisip, ibang utak. Sabi ko, kung ayaw mo magboto, edi huwag kang bumoto. Sabi ko gano'n. Paniniwala nyo, puro mali. Ha? Sasabihin pa, puro lang daw palabas. Puro lang daw palabas yan, sabi ng babae. Grabe yung mga nangyayari ngayon. Ha? Pinagtulong-tulungan nila ako doon. Mag-isa lang ako na pro Marcos. Sila puro isang isang pinklawan. Tapos puro mga mga DDS, mga Duterte supporter. Pero hindi ko nagpatinag sa kanila, mga kababayan. Linatag ko sa kanila ang mga programa ng ating pamahalaan isa-isa. Para ipamukha sa kanila. Bahala na sila kung maniniwala sila o hindi. Basta linatag ko sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, magmasid kayo sa inyong paligid. Titigan nyo, tutukan nyo ng mga mata nyo. Huwag kayong lumihis. Ngayon, pag hindi nyo tinanggap yung katotohanan, ay hindi kayo Pilipino. Grabe ito mga ito. Napakalala na talaga. Matindi na idulot na pagmamind condition itong mga Duterte na to. Sinira talaga nila ang kaisipan ng bawat isang Pilipino. Na madaling maniwala. Madaling makumbinsi. Kaya sabi ko, kung naniniwala ka na may mga ginagawang mali ang gobyerno, patunayan nyo. Wala naman may palabas. Kasi daw, narinig daw nyo sa ganito. Ay, chismoso ka. Narinig mo lang pala, maniwala ka na. Pakita ka ng katibayan. Grabe. Balik tayo doon sa issue. Balik tayo doon sa bigas. Hindi sila titigil, hindi rin tayo titigil. Grabe yan pagmamain condition nila sa mga tao. Andyan na hinihiling nila. Tinupad na ng ating Pangulo yung kanyang pangarap. Hindi naman pangako, pangarap. Pero ang sinukli ng mga ito, kulang pa rin. Bagkos, siniraan pa. Mantakin mong ipapaka 20 pesos, pagkain ng hayop, pagkain ng baboy. Isa akong Bisaya, isa akong magsasaka. Yung binibintang bigas na magsasaka ay masarap. Yan ang tunay na komersyal, walang halo. Napakasarap kainin yan. Mabango. Hindi yan inipe. Para sa kaalaman ninyo, mga kababayan. Mga DDS na mga walang alam kundi manira. Diba? Mga Bisaya kayo, magsasaka kayo. Alam nyo yan. Alam nyo dapat yan. Kayo nakakaalam yan. Yung mga naninira na yan, hindi yan magsasaka, hindi yan nakaranas ng bagsaka, hindi yan nakaranas na gumapas ng palay, hindi yan nakaranas makatikim ng sariwang bigas. Kaya ganyan ang kanyang utak. Yan. Utak mo pinakita na bigas ng pagkapangit-pangit. Hayop na yan. Kaya kayo, huwag kayo maniniwala. Napakasarap ng binibinta na bigas ng ating Pangulo. Bagong ani yan. Local farmers na naghirap para maibigay yan sa ating mga Pilipino. Tapos sisiraan lang ng ating Vice Presidente. Ang lupit. Palibhasa kasi hindi nila naranasan yan. Kinakain nila kasi puro mga
Puro mga sosyal. Yan, kaya hindi nila alam yan, hindi nila nalalaman yan. Ganun na sila maghusga. Bagay, ano pa bang inaasahan natin? Ha? Wala na tayong aasahan yan. Talagang matindi na yung sapi sa mga utak ng mga tao ngayon. Matindi na yung sira sa mga utak. Kasi kung matitino pang tao yan, hindi ganun ang mindset. Ako, wala man akong tinapusan. Pero, hindi ako nila katulad. Isa din akong Duterte supporter nung una. Pero nung nalaman ko na mali na yung mga pinagagawa, mali na yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi ko na kailangan manatili sa kanila. Doon tayo sa tama, doon tayo sa totoo. Ayan, nakikita na lahat. Yeah. Ang gaganda ng pabahay ng Pangulo. Style condominium. Ha? Ayaw pa ninyo yan. Nakapagbayad ng utang ang Pangulo. Ayaw pa ninyo yan. Ha? Nakapagpatayo na ng maraming struktura. Ayaw pa ninyo yan. Namigay ng lupa sa mahihirap na magsasaka. Ayaw pa ninyo yan. Ha? Ito na. Mamimigay naman sa ngayon ng mga vehicles para sa mga LGU, sa mga kanilang mga barangay, bayan. Ayaw pa ninyo yan. Pinaglaban na natin West Philippine Sea. Ayaw pa ninyo. Pinapalakas ang ating sandatahang Pilipinas. Ayaw pa ninyo yan. Anong gusto nyo? Yung mananatili na lang tayo sa baba? Nasisipa-sipain lang tayo? Pagmumurahin lang tayo? Batok-batokan lang na tayo ng mga tsikong na yan? Yung bang gusto ninyo? Mamumulat na lang kayo kinabukasan? Sinasampal na yung mga anak nyo o apo ng mga tsikong na yan dahil sila na naghahari dito. Yan bang gusto ninyo? Huy! Magising kayo! Ko. Okay. Medyo mahaba-haba na ating vlog, mga kababayan. At bukas, iba naman tatalakayin natin. Bago tayo magtapos, mga kababayan, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button at saka pindutin yung all para updated kayo sa ating mga upload. At huwag kalimutan mag-share. Puntahan ninyo yung channel ko sa YouTube, Ayat TV Official. Okay. Bye-bye.